Okay, for this video, I will show you how to undervolt your Isorix RX 580. Okay, so bear in mind na every GPU or silicon is different from each other. Merong iba na mas higher yung overclocking capabilities niya. Same goes with the undervolting. So, it may vary sa settings ko compare sa inyo. So, kayo na lang bala mag-adjust, no? Okay, so open the AMD software, go to performance and tuning. So, mas prefer ko na i-manual nyo yung fan kasi mas okay if better ang cooling sa GPU nyo. Mas hahaba yung lifespan niya. Okay, so on nyo yung switch, yung toggle switch kasi nakikita nyo sa RPM, di siya gumagalaw or di nag-rotate hanggang di niya nare-reach yung certain temperature. Okay, so toggle nyo lang yung switch. Okay, so ito yung fan curve. So dito natin i-adjust yung speed ng fan o rotation niya depende sa choice nyo na temperature. Okay, so sa akin ito lang. Yan. Okay, then hit apply. So nakita nyo na from 0, nag-rotate na siya to 2000 plus RPM. If naingayan kayo, pwede nyo man i-adjust yung fan curve para maging medyo mabagal yung pag-rotate ng fan para di masyadong maingay. Then dito on yung GPU tuning, toggle nyo rin yung advanced control and voltage para ma-adjust natin yung voltage, ma-undervolt natin. Okay, so adjust na natin yung voltage. So, i-undervolt natin. So, sa sinabi ko kanina, not all silicon or GPU is the same. So, it may vary no, sa inyo. Pwedeng okay sa akin. Tapos, pag-apply nyo sa inyo, mag-flicker or mag-black screen. Okay, so, or worst, magka-crash yung PC nyo. So, you need to restart it. May mga factors din kasi na kung bakit yung setting ko ay di compatible sa inyo. Okay, so first is yung power supply. So magkaiba-iba tayo ng power supply. Iba-iba yung quality, yung power delivery. Okay, next is yung motherboard nyo. Okay, so iba-iba rin yung manufacturer, yung design ng board. Okay, so it may vary from user to user. Pwede dagdagan nyo yung voltage, pwede rin babaan. Okay, so trial and error lang. Di naman masisira yung if di naman masyadong mataas yung voltage na in-apply nyo. Magka-crash lang yan. Then, restart nyo lang. Okay, pero syempre, within this range lang. Huwag nyong sobrang taasan and huwag nyo rin sobrang babaan kasi for sure, di na maging stable yan. At magsastock yung PC nyo and magka-crash. Okay? Okay, so I will try to overclock and undervolt the state 7 max frequency since medyo konti na lang rin yung need niya para maging 1300 yung frequency niya. Then, pwede rin natin i-overclock yung VRAM tuning niya, yung VRAM frequency. Pero, tatry na lang natin mamaya pagkatapos nito. Okay, so, apply muna natin yung changes. And then, i-try natin yung stress test. Okay, so successful naman yung stress test. Di naman nag-crash. So, itatry natin yung VRAM tuning. Again, so depende yon sa inyo if kano kataas yung idadagdag nyo. Mga points lang, wag naman sobrang taas kasi magkakos ng crashes or flickering sa games na lalaruin nyo. Okay, so ginagawa lang naman natin to para in case gusto mo pa ng extra or squeeze yung extra performance na natitira sa card mo. Okay? So, gawin nating 1,900. Then, stress test natin ulit. Okay, success naman yung stress test natin. Tatry naman natin sa games. This motherfucker clean.
Okay, so far wala namang crashes or flickering na nangyayari. Okay, so try pa natin. Okay, so far wala namang glitches or artifacts and flickering sa screen natin. So I can say na successful yung undervolting natin and konting overclock sa ating GPU. So ito nga pala yung setting ko sa GTA 5. Okay, so ganun yung pag-overclock, pag-underclock, and pag-under voltage ng GPU using AMD software. Okay, so it depends naman sa card nyo, as I said. Okay, so ito yung specs ng PC ko and old unit na siya. Di na siya bago. Yung gamit ko nga palang driver is yung Pro version ng AMD para sa RX 580 kasi yung Adrenaline medyo baggy siya para sa akin. I don't know if sa system ko lang pero nag-flicker siya pag in-overclock ko na kahit ganong frequency pa rin. Kahit mag-clean install ako ng drivers, ganun pa rin. Kaya ito yung ginamit ko and okay naman siya. Okay guys, so I hope may natutunan kayo and you'll use this as a reference pag nag-overclock or undervolt kayo ng inyong RX 580. Okay, so happy tinkering and God bless.